The House prosecution already forwarded to the Senate its manifestation on the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. May live report si Isaiah Mirafuentes ng Abante mula sa Batasang Pambansa. Isaiah, ano ang latest? May mas impormasyong nakuha natin mula sa House Prosecution Team. Around 11:15 this morning nang matanggap na ng Senado ang manifestation mula sa House Prosecution Team. Ito ang kanilang justification kung bakit hindi na nila pa sasagutin ang naging response ni VP Sara sa writ of summons. Hindi sagot kundi manifestation lang ang isinumite ng House Prosecution Team sa Senado dahil anila hindi rin naman sinagot ng bise ang mga aligasyon laban sa kanya. Maliban sa Senado, ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervin Luistro, binigyan na rin nila ng kopya ang kampo ni VP Sara maging ang kanyang defense team. Sa kabila niyan, aminado naman ang 11-man prosecution na may posibilidad na magkaroon ng delay sa magaganap na impeachment dahil sa dami ng issue sa Senado. Subalit iginit nila na hindi nila ito hahayaan bilang pagsunod na rin sa kautosang forthwith ng saligang batas. Pero para sa prosekusyon, para raw sa kanila malinaw kung sino ang liderato ng Senado dahil ito rin ang pinanigan ng liderato ng House of Representatives. I wish to express my faith and confidence to Acting SP Win. Alam kong napakarunong niya, napakasipag niya because I've seen him work for the past years already. Very diligent siya sa trabaho. And I believe na even if he is a non-lawyer, he can competently preside the impeachment court. May sinabi rin ni Representative Luistro na kumpletong dadalo ang 11-man prosecution o prosecutor para sa magaganap naman na pre-trial na kung saan base sa calendar mula sa Senado may mangyayari ito sa June 18. Pero ayon sa panig naman ng prosecution, may sana raw kumpleto rin na dumalo ang 24 o 24 senators. Pero hanggang sa ngayon may inabi rin sa atin ni Representative Luistro ay wala pa rin silang natatanggap na imbitasyon o kahit anong formal invitation mula sa Senado para sa kahit anong magaganap sa impeachment. May. Isaiah, ano ang mangyayari after nila mag-submit ng manifestation? May pagkatapos nga nila itong maisumiti na sa Senado, inaasahan natin na definitely by June 15, inaasahan dapat na isumiti na rin nila sa impeachment court ang kanilang list of witnesses o yung mga witness na ihaharap during the proper trial. Maliban dyan, May, dito na rin daw magaganap yung marking of exhibits. May. Isaiah, if ever man magsabay ang Cayetano and Gatchalian block, saan daw sila papanig? At doon sa senaryo, paano kung ang bise ay umattend sa Cayetano block at ang prosecution naman doon naman sa Gatchalian block? May alam mo kanina, tinanong din natin yan mismo kay Representative Luistro na siya ang tumatayong lead House prosecutor. Ang kanilang definisyon kung mangyari man yan, isang weird situation kung dalawa nga yung magiging impeachment court, which is the Cayetano block o Gatchalian block. Pero may malinaw, ayon kay Representative Luistro, kung sakali man na mangyaring magsabay ang dalawang faksyon sa Senado, ang dadaluhan daw nila ay yung kay Senator Win Gatchalian dahil naniniwala sila na si Senator Win Gatchalian ang acting Senate President na pinanigan na rin nga ng liderato ng House of Representatives maging nga ng Malacanang. At kung sakali man may na ang defense team ay humiwalay ng grupo kung dumaluman sila sa Cayetano block, ayon kay Lead House Prosecutor Luistro, yan ang dapat nating abangan daw kung ano ang magpagdedesisyonan ng parehong paksyon ng Senado para lang matuloy ang impeachment trial. May. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, live mula sa Batasang Pambansa. Vice President Sara Duterte's survey numbers could take a hit if she fails to properly address the issues raised in her impeachment trial. That's according to the president of Strat-based ADR Institute, Dindo Manhit. Speaking on BNC's The Spokes, Professor Manhit said that among the 4 articles of impeachment filed against VP Sara, allegations of misuse of public funds could be her weakest spot.
Kasi nais sila na managot din or sagutin ni VP Sara. You might find her trustworthy, but there's a doubt if she will not answer. Ang tawag natin dyan is soft support para kay VP Sara. Kasi we have always known na historical, based on the two survey firms, nasa 30% ang base ng Duterte. So kung ganun, bawas natin yung 54, may 24 dyan, we call it soft support. Pag hindi niya harapin ang katanungan ng pagnanakaw, pagdami ng kayamanan na hindi naman mapaliwanag, bababayan. Manhid also said that winning Luzon could be crucial in the 2028 presidential race, as the region accounts for about 59% of the country's total votes.